Butas dito, butas doon. Yan ang hinaing ng mga residente sa San Isidro, Northern Samar. Kung ano raw ang maayos sa kalsada, yun ang sisirain. At ang mga sira namang bahaging yun ang hindi ginagawa. 2 taon nang pasakit sa mga ka-KP nating Bisaya ang road construction sa kabaan ng Alegria hanggang San Juan Road sa naturang bayan. Iniwan kasi nakatenga ang kalsada. Nagkaputik-putik ito tuwing umuulan na delikado para sa mga motorista at residente. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8, katuwang ang Norsam Builders. Bukod sa daanan ito ng mga motoristang galing sa Maynila papuntang Visayas, sentro din ng komersyong bayan ng San Isidro. Kaya dahil sa problemang road construction project na ito, naapektuhan na ang kanilang pamumuhay. Ang problema, sinisisi ngayon ang taong bayan ng kanilang alkalde na si Mayor Ferdinand Avila sa pag-aakalang siya ang pasimuno sa pagsasaayos sa naturang proyekto. Pero sa liham na isinulat ni Mayor Avila, binabatikos niya ang pamunuan ng DPWH Region 8. Dahil daw sa kapabayaan nila, nagkandaletse-letse ang kalsada dahilan ng panggagalaiti ng mga tao. Ni wala man lamang karatula nakapaskil sa kalsada kung kailan sisimulan ang proyekto, magkano ang pondo at kung kailan ito matatapos. Kaya naman, daing ni Mayor at ng mga taga San Isidro, hoy mga taga DPWH, bagong tuig na! Ayaw na magtulog-tulog niya, action ninyo, karon dayon! Okay, sa linya natin ngayon si Mayor Ferdinand Avila ng San Isidro, Northern Samar. Ito'y bigyan linaw ang reklamong ito. Magandang hapon po sa iyo, Mayor Avila. Magandang hapon po naman, Sir Ben. Alright. Mayor, alam ko masama ang loob ninyo. Masisihin ba kayo sa isang project na hindi naman sa inyo? Ito'y national project to, no? Ano bang storya rito? Bakit, ba't natenga ng ganong katagal at bakit umabot ho ng abay taon ata rito na parang sa inyo na bunton yung sisi? May halong politika rito. Pakiliwanag nga. Opo, Sir Ben. Ito po ay hindi pa ako mayor. Siguro mga 2015 ay sinimula na itong proyekto na napakabagal po ng gawa. Hanggang ngayon po ay wala pa sa kalahati ang natatapos. Kaya dahil nga po sa reklamo ng mga motorista ay pinaabot ko po sa DPWH sa district muna nung pumunta sa akin. Tapos yung taga-region na bumisita sa akin, pinaabot ko yun na sabi ko bakit napakapalpak, napakasama ng trabaho. Tila bagang hindi sinupervise nila yung proyekto na yan. Kasi totoo lang, Sir Ben, masyadong loaded ang DPWH. Sa kanila pa lang yung kanilang proyekto, infrastructure projects, napakarami na po. Kanila pa yung DepEd, nakatingga po, hindi po natatapos yung high school building sa senior high school. Tapos kanila po yung sa DA, sa Department of Agriculture, mga farm to market roads. Alright. Mayor, sandali lang, Mayor, mabilisan. Okay, para mo sinabi hindi itong proyekto na to yung naunang mayor sa inyo. Tama? Ano po yun? Itong proyekto na to, ito yung proyektong naiwan pa nung naunang mayor sa inyo. Hindi po. Sa ano po ito, sa DPWH, hindi po ito local. Okay, sige, okay. Pero nung kailan ka lang nag-assume ng pagiging mayor? Noong 2016 po. Okay, 2016. So ito'y nakita mo na rin, ganito rin yung problema nung nakaraang mayor na parang mabagal ang proseso. Mabagal ang paggawa. Alright, sige. Mayor, okay. Okay po. Ganito natin, Mayor, para masolusyon agad, mabilisan ho to, para matulungan ang mga taga San Isidro, Northern Samar, kausapin natin ngayon si Attorney Karen Jimeno, ang Undersecretary ng Legal Affairs and Priority Projects ng DPWH. Ma'am Karen, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po, Sir Ben, at magandang hapon din po, Mayor. Kay Mayor Avila. Okay. Magandang hapon po, Yusek. Okay. Okay. Attorney Yusek Jimeno, ano magagawa natin? Kasi parang I think na meron mapapabilis natin dito
para wag na ho masisi raw si Mayor ng mga kanyang mga kababayan na hindi ho alam na ito naman ay proyekto ng DPWH. At kinokontak ho natin yun hong nandoon, hindi sumasagot ho yung regional, ito ho yung sa region ho, ano? Regional Director. Siguro Ma'am Karen, Attorney Yusek, ano ho magagawa natin dito? Ngayon nakaabot na ho sa inyo. Oo. Nagpapasalamat din po kami kay Mayor Avila na bringing up niya to kasi from the central office po, unang-una, ang struktura talaga ng DPWH ay yung mga regional directors dapat yung nagbabantay per region na umaandar dapat yung mga projects. In fact, we have monthly meetings with all the regional directors para ma-monitor yung kanya-kanyang accomplishment rate. At siguro isa po sa magandang balita ko naman kay Mayor Avila at saka sa mga kababayan natin dito sa area sa Region 8, meron na po kaming bagong platform na electronic po yung pag-monitor ng mga accomplishment ng project para hindi na nadadaya. Kasi dati, voluntary yung pag-input sa Excel sheet. Dapat mandatory siya, pero ang nangyayari, madaling ma-overstate yung paglagay ng accomplishment because yung mga district engineers at regional directors and per region yung naglalagay. Dahil hindi, sa dami nga naman po ng mga proyektos all over the country, mahirap bantayan yung pag-andar. At usually, napansin ko, minsan pagka merong mga contractors na mabagal or hindi nagagawa or hindi umaandar yung project, hindi rin report mismo ng region. Siguro dahil may relationship na rin yung mismong district engineers or regional directors with the contractors. So, minsan po pag ganito, maganda na na-alert din kami sa central office para matutukan din namin at ma-follow up namin with the regions kung bakit, katulad nito, kung bakit may delay dito po sa kay Mayor sa pag-andar ng project nila. Attorney Jimeno, mabilisan, may timeline ho ba kayo na para naman sa kabatiran ho ng mga nanunood sa tayo sa summer at yun kay Mayor na rin sa kabilang linya, do you have any timeline na medyo mapapakilos ho natin yung Regional Director si Edgar Tabacon? Siya ho yung hindi sumasagot na Regional Director ng DPWH. Oo po. Ganito na lang po. Right after natin mag-usap ngayon, itatawag ko na rin po kay Director Tabacon na ang kailangan ko po kay Mayor ay yung details ng project. Kasi ngayon lang din po ako nasabihan. Ngayon ko lang nalaman din tungkol sa issue na to. Pero mahirap naman din po mag-follow up kung hindi natin alam kung ano yung mga detalye ng proyekto. So, kung yun lang po yung pakiusap ko na sabihin sa akin kung ano yung project, ano yung mga detalye, ano yung naging delay na para po masabihan din natin si Director Tabacon. Okay. Attorney, sandali lang. Mayor Avila, nandiyan ka po sa linya. Tama? Opo. Alright. Ito ho'y sabihin na natin, parang I may have to say it in advance, mission accomplished na ho sa amin to, na mag-ugnayan ho kayong, tatawagan ho kayo ni Yusek, Attorney ASEC Attorney Karen Jimeno, na dito ho mapapabilis, bibigyan nyo ng detalye para sa ganun ma-action na agad. Okay ba sa iyo, Mayor? Opo. Mungkahi ko lang, Sir Ben, na kung pwede sana ma-closely supervise yung proyekto para mapabilis yung pagtrabaho. Okay. Attorney, narinig niyo ho kay Mayor, kung maaari. Yes, opo. Alright. At ang gusto ko rin masabi kay Mayor, madalas din rin po akong, pumupunta rin po ako sa Region 8 para at least kung ngayon malaman ko rin yung details nito, sa susunod na punta ko po doon, isasama ko na rin sa mga i-check at para ma-monitor talaga natin na talagang umaandar po yung proyekto. Alright. Mayor, unless you have something more to say, tayo ho'y magwawakas dahil mag-uusap pa rin kayo pagkatapos nitong interview namin sa inyong dalawa. Sige po, Sir Ben. Marami pong salamat itong pagkakataon na nakapag-usap kami ni Yusek para welcome ko po siya doon sa bayan ng San Isidro. Ako mismo personal, sasamahan ko po siya para tingnan po yung proyekto. Okay, Attorney Karen, sa inyo naman, Attorney Jimeno. Thank you, Sir Ben, at thank you, Mayor Avila. Salamat po sa pagserbisyo ninyo sa publiko. Alright. With that, pareho, salamat sa inyong dalawa.